What's up mga kalyo? Kamusta kayo? Ako nga pala si Joel Calalo. Ngayong araw, ipapanood ko sa inyo ang dalawang magkaibang artwork. Kasi yung isa, ginamitan ko ng acrylic at yung isa naman, ginamitan ko ng oil pastel. Kahit sabihin na natin magkaiba siya ng artwork, pareho ko pa rin naman siyang gusto. Isang commission painting na merong interesting na istorya at isang poster making na may kinalaman sa Science Month na mayroong team siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag at panatag na kinabukasan. Oh yeah! Actually, I've been doing this kind of content for almost 2 months now, no? Yung content na mayroong dalawang artwork na pinapakita, no? Magkaibang artwork, no? Kasi magkaiba yung art materials na ginagamit nila. O minsan, magkaiba ng form. Bakit ko ginagawa to, no? Bakit hindi poster making lang? Kasi gusto ko ipakita sa inyo na may iba pang mga pwedeng gawin sa mundo ng art. Andyan yung painting, sculpture, installation, paggawa ng portrait, pagpipinta ng still life, paggawa ng abstract, at marami pang iba. At malang araw, alam ko, nagagawin nyo yun at sigurado ako na magugustuhan nyo yun. Nagawa ko ng sketch para sa commission painting. As usual, tingnan nyo yan. Mystery na naman sa inyo kung ano ba yung dinrawing ko dyan sa sketch na yan. Kaya, makikita nyo kung ano ba yung nakasketch dyan habang ginagawa ko yung ating komisyon. Pagdating naman sa poster making, so, yan na yung ating sketch, no? Yan, no? Nakikita nyo ba? So, smooth na yan. At lahat ng artwork na yan ay sisimulan ko na pagtapos ng ating intro. Let's go! Masasabi ko talaga na special tong layout na to kasi para sa akin ngayon lang ako gumawa ng ganitong layout kung saan yung bumabasa o yung nagdi-discover ng bagong kaalaman tungkol dyan sa tema is nandun sa itaas na bahagi. This time, yung usual na ginagamit ng mga sumasali sa poster making, gumamit na rin ako ng kamay na talagang nagbibigay ng mga bagay-bagay. Yeah! Tips sa paggawa ng outline. Madalas, nagsisimula ako doon sa taas papunta doon sa baba. Kasi para sa akin, mas maganda yung sistema na yon. Kasi makikita mo yung natatapos mo ng sabay-sabay. At pangalawang tip na talagang isang pinakamalapit na tip at pinakamahalagang tip, gumamit ka ng calligraphy pen. Yan, no? Yung calligraphy pen na yan, available yan sa ating Shopee store. Available din to sa ating TikTok shop. Sa pamamagitan ng armas na ito, makakapag-produce ka ng mga magagandang outline, maninipis at makakapal na outline na sigurado ko na magugustuhan ng magja-judge ng poster making artwork mo. Ito nga pala, again, is available ulit sa ating Shopee at TikTok shop. Umpisa pa lang sa paggawa ng commission na to, medyo kinakabahan na ako kasi sa totoo lang, wala akong gana sa paggawa ng artwork na to. Kahit na alam ko na yung gagawin ko, pakiramdam ko, hindi ko pa rin siya feel. Parang kailangan ko siyang maramdaman. So, anong gagawin natin? Siyempre, puntahan mismo natin yung business ng ating kliyente
At tikman natin yung mga ino-offer niyang Oh yeah! pagkain. Nabanggit ko nga pala doon sa aking last video na kailangan magplano ka muna bago ka magkulay. Planuhin mo muna mabuti kung ano yung mga kulay na gagamitin mo sa mga bawat part para mas madaling makita at maintindihan yung poster mo. Sa video na ito ipapaliwanag ko yung detalye paano gagawin nyo. Let's go! Okay, tuturo ko na sa inyo kung paano magplano ng kulay doon sa inyong kukulayang outline. No? So, gagamitin natin yung ating oil pastel. No? Ito ay isa ang Paint You Oil Pastel. No? So, ito ay available nga pala sa ating TikTok shop at ang ating Shopee store. Yung link, puntahan nyo na lang sa description box sa baba. Marami pa tayong stocks nito guys. So, ang gagawin mo is magdidesisyon ka lang muna kung ano yung mga kulay na gagamitin mo para dito. Ang gusto kong mangyari is parang ito yung reality, ito yung mukhang totoo, and then ito naman parang mga fantasy na kulay. Pero syempre, kahit fantasy kulay siya, dapat hindi siya magkakalapit na kulay. Ganito lang yan, madali lang siya. Syempre, ito green, kasi merong recycle na sign, di ba? So, ang gagawin ko, maglalay lang ako dito ng green. Yan. So, at least meron na akong tanda kung anong kulay dyan. And then, siguro dito, ang maganda dito, orange, no? Ito, yellow-orange pala, sorry. Yan, yellow-orange. And then, siguro dito, para hindi kapamilya nyo sa color wheel, gawin natin tong red. I think mas maganda to kung medyo pinkish yung dating niya. Yan. Tapos ito, dito tayo mag-orange. At reddish kayo. Yan. So, medyo magkakalayo siya. So, makikita nyo, wala tayong blue. So, yung blue natin is gagawin na lang nating background doon sa taas. And then, so, ito as is yan. As is yung lalaki nyo. Ito kahit iba-ibang kulay yan, okay na yan dyan. Kaya dito naman sa baba, tapos syempre, earth naman to, di ba? Alam niyo naman yung kulay niyan. So, para ma-visualize lang natin, maglalagay lang tayo. So, from here, makakapag-design ka na rin. So, yung buhok niya, kulay blue. Kung halimbawa, maganda ba ang itsura niya sa kalalabasan o hindi. Diba? Kasi pwede ka nang gumawa ng adjustment. So, let's just say, ito naman, yung kulay siguro nito parang gold, no? Yung libro. So, ganun. Ganun lang siya kasimple, guys, no? At least, nagkakaroon ka ng visualization kung ano yung magiging kulay niya kasi may plano ka na kasi wala pa lang. So, ang gagawin mo, kapag meron ka ng plano, itutuloy-tuloy mo na lang yung gagawin mo, no? Hindi yung mag-iisip ka pa kung anong kulay na ilalagay ko rito. Eto, since meron ka ng mga palatandaan ng kulay na gagawin mo at napag-desisyon mo na kanina sa simula pa lang, gagawa ka na lang, dire-diretso mo na siyang gagawin. Okay? So, kulayan ko na to at panoorin nyo na yung buong video. Let's go! Siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Iyan ang tema ngayong 2023 para sa Science and Technology Month at yan din ang napapaloob dito sa buong poster na ito. Susubukan kong ilagay lahat ng nalalaman ko sa mga bagong discoveries na nauukol sa tema na yan dito sa loob ng poster natin. Okay, simulan ko na. Yung pinakaitaas na bahagi ay kumakatawan sa kabataan. Ito, nag-drawing ako dito ng isang batang babae kung saan siya ay tagatala, no, ng mga panibagong kaalaman na may kinalaman sa science and technology. Pati yung mga inobasyon na makabago, ito rin ay kanyang isinusulat. Kalimitan dito, ngayon niya lang din nalaman. Tapos kung makikita nyo dun sa babang bahagi, yung mga iba pang mga pages ng kanyang mga sinulat, is nakalagay din doon yung mga bagong discoveries, no, which is ipapaliwanag ko mamaya
habang kinukulayan ko yung mga bahagi niyon, no? Itong mga panibagong kaalaman niyang ito, pwede niya itong pakinabangan ngayon at sa kanyang hinaharap. Ang unang bahagi natin ng may kinalaman sa science and technology na nagbibigay, no, ng matatag at maginhawa at panatag na kinabukasan ay ang kalaman ng science and technology na nababatay sa medisina. Ang mga inobasyon na may kinalaman sa vaccine, no, yung panandali ang panahon na pagkakaalam at pagpoproseso ng mga vaccine ay talaga nga namang breakthrough. Mas lalo pa natin itong napakinabangan nitong nagdaang pandemya. Dahil dito nakadagdag ito ng ginhawa para sa atin habang hinaharap natin ang pandemic. Patuloy ang pagre-research at pag-i-innovate ng mga panibagong medisina. Mas makabagong medicine, mas safe na mga gamot na makapagbibigay ginhawa sa sangkatauhan. Isa sa mga makabagong inobasyon ngayon ay yung tinatawag natin na renewable energy at yung mga pinagmumula ng energy sa ating pang-araw-araw na mas safe, no? Mas konti ang mga carbon emission. Isa dito ay ang solar energy. Mas mapapahaba pa ang buhay ng ating planeta dahil sa mga inobasyon nito. Natututo na rin ang mga tao na mag-adapt, no, ng kaalaman sa recycling. Ang paggamit ng hindi isang beses lang sa mga hindi nabubulok na kagamitan ay malaking tulong para sa ating planeta. Dahil na rin sa science and technology, nakaka-discover tayo ng mga punla na kung saan mas nabubuhay ito ng matagal o nagiging mas matatag sila sa tagtuyot, sa pabago-bagong panahon. Mas kapakinabang pa rin ito sa atin kasi pwede pa rin natin itong i-harvest, mababad man ito sa ulan o kahit na ito ay matagal na hindi nadiligan, na siya nga namang kapakinabang sa atin. Okay talaga yung ganitong klaseng komisyon, no? Na yung kliyente mo mismo magsasabi sa iyo kung ano yung gagawin mo. At pagkatapos nun, sasabihin niya yun sa'yo na ikaw nang bahala kung paano pa natin pagandahin yung idea ko. o, di ba? Kolaborasyon ng kliyente at ng artist. Ang saya-saya kaya yan. Oh yeah! Eventually. Magandang umaga sa inyo. It's around 9 o'clock in the morning, no? So, kagabi, minabot tayo ng alauna, no? Tinapos natin yung banda sa dibdib nitong ating artwork, no? Makikita ninyo mula doon sa kanyang ulo pupunta sa kanyang sa liig. Makikita nyo yung nakaraan na nagiging problema ko is nagkakaroon ng parang separation ng ulo niya sa kanyang sa liig niya, pupunta dito sa dibdib niya. Pero nagawa ko na ng solusyon yon. Ang solusyon doon is maghahawa ka ng kulay mula rito papunta doon sa kanyang sanit. Ganun din sa kanyang liig, no? Kung anong merong kulay dito, dapat meron din isa dito. Para yun, magkakaroon na siya ng continuity. So, grabe itong detalye na to. Ito yata yung pinakamahirap at pinakamatagal na proseso. Di mo to pwedeng madaliin kasi magmumukha siyang pilit. Okay, kung makikita ninyo, naglagay din ako dito ng glazing. Tinatawag na glazing effect, no? Glazing style. Kung saan, pagkatapos mo yung isang artwork at gusto mo magkaroon ng halimbawa glare or tama ng liwanag doon sa isang bagay, gagawa ka is ilalagay mo, maggagawa ka, mixture ng tubig, no? Siguro mga 1 part kulay, tapos 5 part ng water, no? So, malabnaw talaga siya. So, pag natapos mo na yan, may konting, parang nag-watercolor effect ka dun sa ibabaw niya. Pero for this one, para ma-achieve yun, mga nakailang beses akong trial dito, no? Okay, marami na ako sinabi at ang gagawin na natin is yung kanyang pakpak at yung kanyang mga eggs. Okay, let's go! Sa palagay ko, itong susunod na to is isa nga namang napakaganda ring discovery, no? Natulong ng science and technology. Yun ay ang internet. Mas nagiging maginhawa ang kabuhayan ng isang individual
kung halimbawang nagagawa niya na ang mga bagay-bagay na nagre-require na mas mahabang proseso, ito ay napapaiksi sa pamamagitan ng internet. Dahil dito mas nagagawa niya pa yung mga mas importanteng bagay. Dahil yung mga maliit na bagay katulad ng pamimili ng mga gamit na kailangan niya ay magaganap na sa isang pindutan lamang ng buton. Dahil din sa internet, mas magiginhawa ang pagpunta mo mula sa iyong lugar papunta sa mas malayong lugar. Dahil sa mga online maps, mahiwasan na ang pagligaw. Matatansya mo na rin ang oras kung ilang oras ang biyahe mo papunta roon at pabalik. Dahil dito mababawasin din ang pag-produce ng inyong sasakyan ng pollution. Talaga nga naman na mas nagiging kaginhaginhawa ang buhay natin dahil sa science and technology. Katulad ngayon, napapanood mong video na to dahil na rin sa tulong ng internet, Oh yeah! which is also naging produkto ng siyensya at teknolohiya. Ang galing, di ba? Naku. Paano ako makakapagkulay nito kung meron akong bisitang pusa? O nga pala, pinapakilala ko sa inyo ang aking bagong pusa, si Pepo. So, dito ako muna, Pepo. Sige na nga, magbe-break na nga ako. Hello, Pepo. Kumusta ka? Hindi maitatanggi na isang napakalaking discovery o inobasyon ang pagkaalam sa DNA. Sa loob ng ilang dekada, ito na yata ang isang napakalaking discovery natin. Malaki yung tulong nito sa sangkatauhan dahil dito nalalaman natin kung saan tayo nagmula o saan nagmula ang isang individual. Dahil dito nagkakaroon ng pasadyang gamutan para sa kanya na nakabatay sa kanyang DNA mismo na nagdudulot ng mabilisang paggaling kung sakaling ginagamot siya batay sa kanyang DNA. Napakagandang ambag ng teknolohiya sa atin. Okay, sa paggawa nga pala ng eggs ng ating pugo, inuna ko muna yung shape, no, yung background ng ating pugo. Para mapakita ko sa inyo na bilog siya. Bilagyan ko muna siya ng volume para kahit papaano, magbumuka siya 3D. And then, isinunod ko na yung pattern ng ating pugo. Pagkatapos nun, nung natuyo na yung acrylic, nilagyan ko na siya ng highlights para mas mukha siya lalong maging 3D. Yung batang siyentipiko sa gitna ay kumakatawan sa bawat individual na walang pagod at hindi nahihirapan sa pag-discover ng mga bagay-bagay para lamang makatulong sa ating mga kababayan. Sila ay sumisimbolo sa science and technology. Bukas kamay nilang inaalay ang kanilang mga nadiskubre para sa sangkatauhan para makapag-produce ng maginawa at matatag na kinabukasan. Mga makabagong kaalaman sa pag-alam sa weather, sa computer, sa safe energy katulad ng windmill, robotics, pati na rin ang safe na pagpoproseso ng mga pagkain. At syempre, ang isa sa mga sikat na discovery ngayon, ang electric cars. Ang lahat na ito ay parang gintong inaalay nila para sa atin. Ang artificial intelligence is talaga namang makakatulong sa atin kung halimbawa magagamit lang natin ito ng maayos. Katulad ng mga bagong discovery na ito, wag natin ito dapat katakutan. Bagkus gamitin natin ito para sa ating ikagiginhawa. Ang mga impormasyon na nagmumula sa mga satellite ay talaga nga namang nag-a-advance pa hanggang ngayon. Ito ay makakapagbigay ng impormasyon ng madali ang proseso at panahon. Nasaan ka man sa mundo natin. Okay, sana nagustuhan mo ang artwork at sana na-enjoy mo rin at meron ka natutunan kung paano kung ginawa yung ating komisyon na pugo o quail egg. Mali, parang quail hen and her eggs. Okay ba yun? O nga pala, anong hinihintay nyo? Hinihintay nyo nga pala yung final result
Pero bago ko pakita yung dalawang final result ng dalawang artwork natin, baka naman pa pwedeng makahingi na subscribe sa'yo. Mag-subscribe ka naman dito sa channel na to. At kung napapanood mo ang video na to sa Facebook, baka pa pwedeng i-share mo yung ating video. Okay, tapos na ba? Pakasubscribe na ba lahat? It's time para ipakita ko sa inyo ang final result!